Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan mga barata sa lado lokal, pagkakaigwanin maiwas na brownout sa laog kan naga kan nagtalikod na si Manapig, linaw na kan kooperatiba kan Kasuriko 2. Rason kani iyo ana pag rapado kan mga fine tree sa linya kan kuryente dyan sa Panganiban Drive, Naga City. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, pag mahal sa singil kan na taripa kan kuryente, mamamatian kan mga miyembros konsumidor sa billing ngunya na bulan kan July kan Kasuriko 2. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, nakatalaan na magpuuna ang operasyon kan coconut processing facility sa Camarines Sur, proyekto kan Pamilya Villafuerte ngunya na taon. Mga proyektong infrastruktura, mga patinampo, asinmada, mga diversion road, padagos na pinagtatawan atensyon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, tanganing matawanin solusyon ang problema sa bulos kan trapiko. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Kaibigan Child Multi-Purpose Cooperative, padagos anda pag-asenso liman kanda tabang na itinatao kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan. Mga personay kanda Del Gallego Municipal Police Station nagsagibo kan awareness lecture sa mga jóvenes. Nagkapira lang yan sa mga headlines kan mga barata. Ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Mga tugang diwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Mercedes Bahado, General Manager kan Kaibigan Child Multipurpose Cooperative, KCCC, na ana padagos na pag-asenso, pagtalubo kan sa indang kooperatiba, ninuli kan padagos na pagtaunin tabang kan Department of Agriculture di Bicol sa indang mga miyembro. Basado ki Bahado, ang sa indang kooperatiba nagpuon pa bilang sarong foundation na pinag-aapod na Kaibigan Child Center Foundation ka 1980s, na pinagabilog kan mga magurang kan mga estudyante na tinatabangan kan mga tagaibang nasyon tanganing makapagtapos kan sa indang pag-aadal gikan sa elementarya sa gudnang sa kolehiyo. Nabaguan sa indang foundation bilang sarong kooperatiba kan 1992 asin naging akreditado kan Cooperative Development Authority CDE. Padagos ang pag-asenso kan sinambit ng kooperatiba gikan sa hagad kading tabang sa Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Sa presente, ang kooperatiba igwanin 186 na miyembro na anda 75 digdi. Ang mga parauma may duwang negosyo ang KCC. Ini anda lending business kung saan anda 2% per month na share kana mga miyembro ang sindang ginagamit na kapital saro pa nga negosyo kan kooperatiba iyo ana pagpaparenta kana makinarya arog kana harvester for wheeled tractor asin iba pa na nagigikan mismo sa tabang kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan para sa makinarya nan tinaukan na palaysid sa asin mada DE digdi kinukuaninda
kana sa indang opisina anduang bisis sa laog kan sarong taon basado ki Bahado marikas ang tabang kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol sa gabus na sa indang pangangaipo kaya padagos ang pag-asenso kan kooperatiba. Mientras tanto, apera sa pagiging General Manager kan KCC si Bahado, ada presidentiman kan Rural Improvement Club RIC kan San Jose sa Banwan kan Bula Camarines Sur. Nabilog nindaan RIC kan 2013 pinaga tawan doon niya na madara ini sa sindang barangay para man umasinso ana sa indang mga kabarangay sa ngunyan kadakol na nga panamnuna an sa indang grupo urog na sa atubangan kan sa indang barangay hall digdi nagpuo na mag-asinso ana RIC na may 42 na mga miyembros kabus kababaihan igwaman sindang pundo asin na igwamanin income sa paagiman kan pagpaparenta kan mga tukawan asin na lamisa natabangan man sindakan Departamento kan Agrikultura sa paagi kan gawad sa Saka Rural Improvement Club kung sa ina nakaresibinin 50,000 pesos na premyo. Ini ang ginamit nindang pundo para man sa pangangaipo sa mga miyembro kung gustong umutang o may emergency magbalimada sa backyard gardening kantes asin taon-taon sindang nagbabali sa gulayan sa barangay Cantes kan Departamento kan Agrikultura sa Bula. Kasumpay kaniya nakautang man sinda sa Department of Trade and Industry DTI nin 50,000 pesos asin ginagamit ninda ini sa piggery business maski digdi dahil naging matrayumpo ninuli man kan pinagaapod na ASF buhay na buhay man ang sindang lending business ninulita nare-resibi ng mga premyo gikan man sa Departamento kan Agrikultura. Katakod kan bagay na yan, pinagpahig ka na sambit ng opisyal na apwera kan tabang kan Department of Agriculture asin man kan DTI, yaon man ang tabang na itinataw kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa paagi ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin Congressman Migs, tangani man na mapatalubo ana sa inda mismong mga panamnon kabali na ana mga miyembros kani ada tinatabangan pinag-inkaminar ni Bahado ang mga gusto nga maging miyembro kan sa indang kooperatiba na dai na magduwa-duwa ni nulita kadakol ng mga benepisyo na nagiging miyembro kani sigun paman sa nasambit ng opisyal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, piglinaw ng unyan kan kooperatiba kan Kasorikudo sa paagi kan sa indang tagapagtaram Renier Bukay ana nangyaring brownout na nagdurar ni nagkaperang oras ka nakalis na aldaw sa nagkaperang mga lugar sa laog kan siyudad Canaga. Ini sa tao man kan napagkansila kan Kasorikudo sa anda kuta na naka-schedule na brownout ka nakalis na simana sigun kibukay an biglaan subot na pagkakawara ni na halawig na brownout ka nakalis na simana nagkapirang lugar kabali na digdi an lugar sa Balatas an rason subot kani iyo an pagkakaigwa kan fine tree na yaon sa Panganiban Drive sa atubangan kan Dika Building iyo ang nagrapas sa linya kan Kasorikudos kaya naapiktaran ang tulong Feder kan Kasorikudos. Ini ang Feder 12, Feder 13 asin Feder 18 na interong nagkaralayo asin nagkaigwa nin grounded kaya nagkaigwa nin biglaan asin halawig na brownout sa ibang mga lugar sa siyudad Canaga. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Renier Bukay ang tagapagtaram kan kooperatiba kan Kasorikudos. Ay baba at yan babalikan taan na pahayag na yan asin paglilinaw ni Renier Bukay. Kunoon kumanyato ang linya kan sa ito mga pagiriba sa luwas. Apat na mga persona dako pa sa draga operation sa Kamaligan asin Triangulo. Boyet Paderes sa detalye. Apat na persona na nakupal mga autoridad sa kinibog magkasunod na drug operation sa Banwa Aling Kamaligan, Camarines Sur asin sa barangay Triangulo kanang talikod na aldaw.
inot sa barangay Marupit, kung sa insinda Edwin Lumberio Bichoso, 34 anyos, sarong technician asin Ervin Durante Inere, 34 anyos ang nalakop sa paagi ng bypass operation. 3,604 ang kantidad kan sibong na ipabakal ka ini sa sponsor buyer at sinanduhan na ako ng panindroga sa indang posisyon. Mientras tanto sa barangay Triangulo, sarot na namang 36 anyos na online seller at sinakaibahan ka ining fruit vendor na 24 anyos na taga Metroville sa barangay Sabang ang sinerbayan ng search warrant na permado ni Judge George Jan Aganan kan RTC 5th Judicial Region na kumpiskar sa harong kalma ini ang 8 pilaso kitsil transparent plastic sa say at na may lawgan pinagtutubulang shabu asin mga drug para pernalyas. Para sa BBS News, Boyet Paderas. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, balikan tan naging pahayag ni Rener Bukay sa alawig na brownout na namatian sa ibang parte kan siyudad Canaga kan nakalihis na simana. Uyan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay kan Caso Ricodos. At po kayo manggitang naka-schedule katuod na hindi sa may tating pa-cancel nga ni si trabaho din sa Upper Barangay Canaga. Grabe baga si Uran tuod na aga. Nagkaigwaning problema kita igdi along Panganiban Drive. Taro nga na yun sa tigya tututukan mo niyang technical department na itong mga pine tree igdi po sa kalabaan ng Panganiban na tubangan kay ning Deca Building. Iyo po si nagrapas duman sa linya kang Casureco 2 na apektaran si tulong feeder, feeder 12, feeder 13, and feeder 18. Nagkakatirang beses po ito, bali nagkaralayo ka sa Udma, grounded na siya kasi mga dahon na nagrapas na duman sa linya kang kuryente. Kaya iyon si naging tao sa Kasuudma. Dakulan po si nagpaabot ni negatibong komentaryo sa Satoya sa social media dahil nga ni mayo man talaga sa schedule ito. Tataon lang dahil ito duman ito malaog ito man sa unscheduled or emergency power interruption na kausa nga ni kaya itong pagpama sa street. Partiyan kan mga pahayag ni Rener Bukay kan Kooperatiba kan Caso Ricodos. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Konsyal Tutoy Mupira nauugmang marhay sa mga naabot ngunyan kan sa indang alkalde sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Nagpaabot ka na sa iyaga pagumaw, asin man na paghanga si Municipal Councilor Totoy Mupera kay Alkalde Jess Camara. Yan inuli naman sa pagmarhay o magayon kan pagdalagan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Libmanan ni Alkalde Jess Camara ngunyan na mga panahon. Maugma po na saro siya sa, although sabi nga ni Ken na saro sa mga assignment na naman na ito sa iya, pero alam nyo naman si Mayor, dahil po siya, very strong siya pag-abot sa mga araw. At yan ang gusto niya. Makulang matabangan ining Banwaan ni Libanan, kundi ining mga nasasakupan na ini kang mga kadagatan po iyan. Kaya congratulations to our Mayor na talaga namang nagtitindog para po sa kapakanan kang mga tao asin lalong-lalo na po sa Banwaan. Parte ka naging mga pahayag ni Municipal Councilor Totoy Mupera sa pagkikipag-ulay kan BBS Patrol. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninuli kan nalawig na brownout kan Kooperatiba kan Caso Ricodos sa bunga kan pagrapado kan mga dahon kan fine tree pigsugo na ngunyan kan Kooperatiba kan Caso Ricodos ang grupo kan lineman asin crew kan Kooperatiba kan Caso Ricodos nadigdi haralion na si ibang fine tree sa paagiman kan pinagapod na clearing operation sa tabang man kada boom truck kan Kooperatiba kan Caso Ricodos sa basudod na aldaw babalikan kan Kooperatiba kan Caso Ricodos ang iba pang mga fine tree asin mga kahoy na dai na putol idi nga ni mana na dai na makaapektar pa sa linya kan kuryente kan Caso Ricodos. Uya pa si Rener Bukay kan Caso Ricodos.
kasuod ba sa technical department sa mga engineers hali o nalugod sa iba na posibleng tumama. Nagkaigo kita ng clearing of lines dyan, emergency clearing of lines, pinapod si boom truck para mag-assist. Ano po, sa Halangkawon si Pentry, kaya nga na EMT target nila naman sa masunod. Hali o na po yan. So, itong yahonig di sa may, ito bagang may mga arkilahan dyan ang syudad. Ito po, mga duplex, yaon dyan, at tubaran kaining nakulaon na opisina kang deka. Mga Pentry, kailangan Pentry, bagang karo kawayan, kung saan ang huruf kang duros, duman yan mga tama. Kaya, ayun yan si naging problema ta kasuod ba. Pero, nagibuhan man paagi na maibalik tulos. Si kuryente, pero inabot ng nagkakapter ang oras ito pa si trabaho. Sabi ko, siguraduhon ta, nag-uuran-uran pati si mga lineman ka, basa na. Kaya yun yung naging problema tagasunod ba. Pero ngunyan, okay na po. Ma-schedule na lang kita kung mga ano rin sa raradason tayo na sharingon ang mga pa-intelligence sa talapaan sa Panganiban Drive. Partiyan kan mga payag ni Rener Bukay kan kaso Ricodos. Mientras tanto, pigkumpirmarman kan da kooperativa kan kaso Ricodos sa paagi kan sa indang tagapagtarama na malangkaw talaga ang taripa kan kuryente para sa bulan kan Hulyo. Kaya dai na subot magnalas ang mga miyembros konsumidor kung halangkaw ang bill sa kuryente na sa indang mareresibi para sa bulan kan na Hulyo. Sigun Kibukay, dakula ang hilalangkaw sa taripa kan kuryente, posibleng 11 sa gudnang 12 pesos ang paglangkaw sa taripa kaini. Ang rason kani iyo ang pagsingil kan bayad sa staggered payment as in current bill sa WISM na kung saan sinisingil na ngunyan ang kaso Ricodos. Uya pa si Rener Bukay kan kaso Ricodos. Ining ibabarito tangon na dapat sa aga pa ko tayo hindi mapaluwas kita ng announcement hindi sa aga. Pero may pailot na kitang abisos sa yung mga member consumer owners. Yako naman lang kita sa linya ngunyan on air naman po. Actually, ang rate pa, malangkaw po siya. Dakula po ang ilalangkaw kay ngunyan. Dahil kung matatandaan sa po, pag dapat ang kami pang June, nagkaigawa na kita ng pagtaas kan sa tuyang taripa sa kuryente. Kaya lang may resolution, baga may ERC order na ipinaluwas kayo kan June 13 na magkaigwa ng staggered payment. Nagkataon na sinunod ito ni Kasurego to kapag ERC baga nagpaluwas masunod kita kayan. Kaya bulan sa June. Kaigitan nga eksaktong figure, pero nagkakawat mo yan sa 11 to 12 pesos. Ang computation pa, ang bayaran ta kaya ano yan, itong naka-staggered payment plus itong current bill sa WSM, nakula po yan. Dahil man kita pwedeng mag-uyan dyan sa computation ng ERC, kaya iyon sinaging epekto mo na. Si Rener Bukay kan kooperatiba kan kaso Ricodos sa paglilinaw kani asin pagpayag na malangkaw ang taripa sa kuryente sa entrevista kan BBS News. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang tulak nin droga dakop sa Banwaan ni o saro digdi sa Banwaan nin Batu, saro man sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur. Boss O kay Sminda sa detalye. Sunod-sunod na operasyon kan illegal na droga o buy-bust operation ani kinasakan PNP Camarines Sur sa Banwaan nin Puhi Camarines Sur kan nakaging aldaw ginibuan na buy-bust operation sa Suna 1 Barangay San Vicente Puhi Camarines Sur Pideya Region 5 Pideya Camarines Sur kabanan an Puhi PNP nagtrabang-tabang tanganing ikasaan buy-bust operation nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na pinagtanan lang na alias na Jose 40 anyos may gom, residente kan Barangay Mindesa, Pulangki, Albay. Alaga nagdayo pa dyan sa Banwaan nin Buhi Camarines Sur tanganing magrigaton kan illegal na droga. Narecover digdian mark money, sirigman an shabu na pinagpabakal kan nasambitan ng suspect. Mientras tanto ang suspetsado niya ng isakusudiya kan PNP Puhi asin na matuwa ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa Banwaan nin Batu Camarines Sur rataman sa kamot kan mga autoridad an sarong tulak pa man nin droga na sarong street level individual na pinagtanan lang na alias na Meet Dave
28 anyos, soltero, residente kan San Vicente Bato, Camarines Sur. Nagka-positibo na nasambitan ng operation kan sarong tulak o sarong 500 peso bill ang idinuhol sa suspect karipay kan sarong plastic sachet na pinagtutubudan igwanin na alawag kan illegal na droga. Mientras tanto, nandagos naman na sinangatanin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na sambitan ng sospetsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na magpuon ang operasyon kan Coconut Processing Facility sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur bago matapos ang taon na 2024. Ianda sa interong Pilipinas ang probinsya ng Camarines Sur iyo sanaan igwakan Coconut Processing Facility. Mapuon naman na magbakal nin mga bunga kanyoga sa laog kan Camarines Sur sa interong Bicol Region asin probinsya kan Quezon. Initanganing makatabang sa mga paratanom ninyoga apwera kan Coconut Processing Facility. Mapuon naman ang Rice Processing Facility na yaon dyan sa Tambo, Pamplona, Camarines Sur kung saan ang probinsya ng Camarines Sur ang mapatindugkan rice processing facility na mismong ang probinsya ang mabakal nin paroy sa mas halangkaw na presyo asin oras na mamulino na asin maging bagas na ini ada ipapanauman sa mga residentes kan Camarines Sur mapatinduga pamada nenda TISDA Training Center sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur na may pundong 100 million pesos tangani mana na matauanin pagkakataon ang mga tao na makapag-training nin mga kurso na pig-o-opreser kan TISDA asin iba pang kurso gabus iyanda proyekto na ipinagtutulod kan da gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi kan Pamilya Villafuerte sa pangingunot ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Iyan tangani man na mas lalong maging asenso asin madaranin dakol na mga oportunidad sa trabaho sa laog kan mga constituentes kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Tayo lang sa buong Pilipinas ang may coconut processing facility na bago matapos ng taon, mag-uumpisa na, mamamakal ng mas maray na presyo ng coconut sa Entrong Probinsya, Bicol Region, pati Quezon, para makatabang sa coconut farmer. At uumpisahan na rin yung rice processing facility dyan sa Tambo, Pamplona. Ang probinsya po ay magpapatayo ng rice processing, tangani pag nahaman yan, ang probinsya po mamimili na po ng palay, mas mataas na presyo. Pag naging bigas na, ipapamigay sa tao. Walang ganyan sa ibang probinsya. Walang call center na pinapadalagan sa ibang probinsya, tayo meron. Walang animation studio na pinapadalagan sa ibang probinsya, tayo meron. Papagawa po tayo ng TESDA training center sa Kapitolyo, 100 million para makapag-training ng TESDA, ang TESDA courses and other courses kahit hindi TESDA. Ang mga taga-Camarines Sur libre. At habang nag-aaral ka, may alawan. Wala namang ganyan sa ibang probinsya, tayo lang. Walang ganyan sa Sorsogon, walang ganyan sa ibang probinsya. So, kung number 8 ba siya ngayon sa top performing, baka next year top 3 na siya. Si Congressman Elre Villafuerte kanda 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto, sa mga proyekto sa lado kan infrastruktura, arog kan tinampo na pwedeng makatabang sa problema sa bulos kan trapiko asin mapadali ang pagbiyahe kan mga motorista likay pa sa abala padagos anda paggibo nin mga tinampo o diversion road kan Pamilya Villafuerte. Ini dyan sa Banuan kan gain sa Camarines Sur, Pamplona Diversion Road, San Fernando Pili Diversion Road, Pamplona San Fernando Diversion Road, Milaor Pili Diversion Road, Dakulman na mga eskwelahan ang pigpatindog asin dakol pang mga proyekto ang gigibun kan Pamilya Villafuerte na ngani man na digdiya mapunduhanda asin mada digdiya matawanin pagkakataon na ada mga taga-probinsya kan Camarines Sur na makapagpatapos sa indang pag-eskwela. Dapat subuot ibarita man
ana mga maray na naginibukan na probinsya asin man ana mga awarda na naresibi kani bako subot na puro tuyaw sana ang pinagigibukan iba na mga kalaban na sa politika kan mga Villapuerte. Uyaman si Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Sa Pamplona may diversion road, meron tayo San Fernando Pili diversion, meron tayong Pamplona San Fernando diversion road, may Milaor Pili diversion road po tayo. Maraming eskwelahan na pinapatayo. Alam mo, ramdam naman po 'yan ng mga tao, ng majority. Kaya lang tahimik lang po sila. Pero pagdating ng eleksyon, nakikita mo naman ang daang libong boto na suporta sa pamilya Villafuerte. Yung mga nakakapera po dyan na nang raraot sa Nasamuya, mga ano lang yan, mga bayadang komentarista. Inaamin po nila na bayadan sila. Pero tama po na sinisimbag natin, tama man po na dinidiscuss nindo. Kasi pag walang award, sasabihin walang award o recognition. Pag may recognition, ayaw naman i-recognition. Yung mga nang raraot, dyan na yung komentarista na iisa na lang naman. Laro ginawa kundi magpa-concert. Mabuti ang basketball kasi imbis na magdroga yan o mag-encourage po yan, yung Agila Cup na sikat na sa ibang probinsya. Siguro yung nangungomentarista, hindi kasi siya imbitado, kaya hindi siya. Nakita mo naman yung suporta ni Gov. Luigi sa Camsur Express. Maski baguhan tayo, nag-second place tayo, kinalaban natin ng Taguig. I mean, malaking bagay po yan. Bakit Camsur Express ang nanalo? Meron naman mga ibang Bicol team. Saka, kinukumpara tayo sa ibang probinsya. Yung ibang probinsya na sinasabi nila, wala ngang basketball team, diba? Wala yung sinasabi dyan sa ibang lugar dyan sa Bicol, ba't wala silang basketball team? Bakit hindi sila sumusuporta sa sports? Ngayon, yung sinasabi sa concert, inggit lang sila. Gusto ng kabataan yan. Kung titingnan mo, ng kaugma, 100,000. Pag nagpa-concert tayo sa Cebu, San Fernando, ibang lugar, mahina ang 10,000. So, ano ibig sabihin? Gusto ng tao. Dahil kung ayaw naman ng tao yan, hindi naman pupuntahan. At ang concert, libre. Libre yan. Para mapanood mo yung mga ganyang sikat na singer banda sa Maynila, sa ibang lugar, magbabayad 500, 1,000. Ito libre. Kaya ano siya, dinudumog, inaanduyog siya. Inggit lang kasi yung iba. Kasi tayo, kompleto. May pangpasaya, may pangpasports, may pangpapilya, may pangsakit, may pang-edukasyon, may pangkalikasan, may pangturismo, may libreng wifi, may pagkinambo. So, kompleto po tayo. Si Congressman Elre Villapuerte, sa mga nagbabatiko sa probinsya asin sa pamilya Villapuerte, simple sana ang simbag ni Congressman Elre Villapuerte. Kay puan, ipailingkan mga ini sa tao na napaasenso ninda ang sindang mga lugar. Paano subot ninda mapapaasenso ang probinsya kan Camarines Sur kung mismo ang lugar ninda o sa diri ninda anda ininda kayang mapaasenso. Arog subuot ninda Bung Rodriguez na mayo ngani subuot nin trabaho. Billy Portono na daiman na ngani subuot bistado. Puro subot pagtuyaw ala agad mayo maning ginigibong solusyon na nabutwa sana ngunya na panahon kan burutuan asin eleksyon. Uya ang dagdag na pahayag ni Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Saka ulitin ko lang, no, yung mga naninira sa amin, normal yan malapit na naman. Pero yung mga naninira sa amin, na reforma, baguhin, haloy na. Alam mo, ang simbag ko lang dyan, yung mga gusto magkandidato sa mga nag-aaspira ng mga nangrarot, siguro, pakita nila sa tao na paasenso ninda ang sa diri ninda. Kasi kung dahil ninda na paasenso ang sa diri ninda, paano nila mapapaasenso ang probinsya? Arog ni Bong Rodriguez, sino ba siya? Hindi nga siya asinsado, wala nga siyang trabaho. Paano naman niya mapapaasenso yung probinsya? Hindi man siya nahiling. Yung Pili Portuno, naging general, di nga ni Nabisto. Alam mo yun? So, sabi nga ng iba, wag na raw pansinin yung mga yan. Kailangan kasi simba kunsinda. Dahil pero maurag magsabi ng problema, wala naman solusyon. Alam mo, madali naman magduman sa sarong lugar. Maraming tiyos, kadakol tiyos. Pero ang simba ko, bakit? Pag sinda ba makatukaw, mawawara ang katiusan? Ang ginigibota ng mga espresso, tangaling mabawasan ng katiusan. Pinapaadal ang aki. Pag merong sakit, tutabangan.
kung wala silang kwarta pang pa-check up, dumanan libre. So mga araw kaya ng mga programa na epektibo na mamatian. Kung bata man sa lugar, mangangako, tapos paghali, mayo man tinatao. Ang kinauninda, problema. So yan lang. Si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur, tigtuyaw man ni Congressman Elry Villafuerte si Carlo Batalla na minabutwa sana sa kada panahon kan eleksyon, asin sa kada subuota maeleksyon, kinakasuhan si Congressman Elry Villafuerte ni Batalla na iyo ang trabaho kani tangani sana na digdi makakuanin atensyon. Kanakalis na eleksyon, 20 kaso ang isinampa ni Batalla kay Congressman Elry, alagad kabus iyan dinismiss kan korte, ninuli kan mayo nin katotohanan, mayo nin mga ebidensya ang mga kaso kani na isinampa sa korte laban kay Congressman Villafuerte, kaya nagdesisyon ang korte nagabus iyan, ibasura o i-dismiss. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Saka ini man, padagos man ang paghambog ni Fernando, mahigit 20 ang kinaso sa kuya yan, si Batalla. Lahat yan dismiss. Ang katotohanan, pwede nga yan kasuhan ng pabalik. Kaya lang kami, busy kami. Pero pwede yan kasuhan. So ngunyan, naglilitaw na naman, magkakaso-kaso siya. Wala namang problema, kaso siya. Alam naman natin, kakaso lang siya pag malapit na eleksyon. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Pangatukang iyanan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department na kaibanan ta dyan, si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sinong parabarata, si Junel Cuba. Mabalus po, kansedo pong pagantabay, salamat po, mapasatuya pulugod ang biyaya, asin ang bendisyon kan maladyo. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado.